Matindi to. Kakapasok lang sa agutan malala. Lacson na tameme sa buwelta ni Marcoleta. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Eto, matindi ito kasi sinabi ni Lacson na... Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. At syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang Banateros, mga idol natin yan. At isa dyan, si Sir Banat Bay, ipagpatuloy natin. Wala daw mastermind. Manlupit. Nagulat ako dito Walang Sabi ni Lacson. Panoorin ninyo. Naniniwala naman si Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senador Panfilo Lacson na walang overall mastermind sa nabis ng flood control scandal. Git pa niya hindi maaaring obligahin na dumalo ng pagdinig sa Senado si dating House Speaker Martin Romualdez. Balita, Mar Gabriel. Mar. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, driven by greed. Saka sabi ko nga, di ba, Wala daw overall mastermind. Teka lang, sandali lang, no? Ano ba ang nangyayari kay Lacson? Hindi, di ba? Sorry na, Mr. Senator Lacson. No? Sa tingin mo ba sa sarili mo, walang mastermind diyan sa mga flood control project na yan, sa mga kurakota na yan? Tingin mo, walang may pader dyan? Ibig sabihin, yung mga kumukuha ng pera dyan, so, nangangamkam ng pera dyan sa flood control, mga sarili lang nilang diskarte. Kumbaga parang wala silang kinatatakutan. Wala silang pader na sinasandalan. Kumbaga walang mastermind, kanya-kanya silang banat. Alam mo, Senator Ping Lacson, alam ko dati kang pulis, di ba? Pulis ka eh. Ngayon, syempre, alam mo yan. Hindi pwedeng hindi mo alam yan. Halimbawa, ikaw may operation kayo. May isang sindikato. Di ba may sindikato, halimbawa, gun smuggler. Di ba? Ganyan na lang. Sino nagpapatakbo nun? Mga tauhan lang. Wala bang ano yun? Wala bang pinaka-head yun? Wala bang pinaka-pinuno yun? Walang pinaka-mastermind yun? Di ba? Ibig sabihin, puro tauhan lang yun. Di ba? Kayo mga pulis kayo, nire-raid nyo yung ganun. Hinuhuli nyo yung ganun. Tapos syempre, mas pinupuntrayan nyo kung sino yung pinaka-mastermind nun, kung sino yung pinaka-ulo nun. Diba? Tapos may mga mag-uutos na mga ganyan. Halimbawa, yung mga hitman. Yung mga hitman ba, sarili nilang kagustuhan yung ginagawa nila na pumapas lang sila ng tao dahil trip lang nila. Meron ding mga mastermind yun. Meron ding nag-uutos sa kanila. Diba? So, yung flood control project, ibig sabihin, kagustuhan lang yan nung mga tao nung mga tao na nakaikot lang dyan. Ibig sabihin, wala silang mastermind. Wala silang taong sinasandalan. Ang lakas naman ang loob nila. Kalokohan nito, Lacson. Sobra. Alam natin na may korupsyon. Alam natin na may ghost flood control. Paano nangyari yun? Bilyon yung pera. Saan nagsisimula? Sa executive. Sino nag-a-approve? Di ba? Legislative. Kanino pipirma? Babalik ang pirma. Sa executive. Sino mag-execute ng pera na ilabas at ibigay doon sa mga kontraktor? Executive. Tapos sasabihin mo,
Walang mastermind? Ang laking kalokohan nito, mga kababayan. Si Raulo na... Kaya tuloy naiisip natin itong si Laxi. Naiisip natin na para siyang may pinagtatakpan. Hindi. Kasi alam mo Senator Laxi, ikaw yung naglalagay sa isip namin ng iisiping masama sa'yo. Yung parang iisipin na siguro may pinoprotektahan tong taong to. Siyempre, bigla ka nilagay dyan eh. Kaya ka nga nilagay. Sige, intindihin na natin. Kaya ka nga nilagay dyan, di ba? Dahil siguro ganyan ang trabaho mo. Hindi pwedeng manlaglag ka. Hindi pwedeng kumbaga, ikaw yung magiging shield nila dyan. Kasi talagang dito pa lang, Senator Laxi, sablay ka na sa sinabi mo eh. Na walang mastermind sa lahat ng nangyayari na yan. Di ba? Walang mastermind. Napaka-imposible po niyan, Mr. Senator. Napaka-imposible po niyan. At dati ka pong pulis, kaya alam mo yan. Diba? lang talaga maniniwala dito. Sorry pero that's the truth eh. Si Raulo na lang talaga maniniwala dito kay Lacson. Sitik eh. Matapos ang 8 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, wala raw nakitang overall mastermind sa nabisang flood control scandal. Ang chairman nito na si Senator Panfilo Lacson. Sabi niya, Lupit. walang iisang personalidad na nagmando para maisagawa ang malawakang korupsyon. Ang meron daw ay mga mastermind sa regional level. Merong organized na grupo pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun talaga sindikato yun. Kasi merong gustong antumbukin, sir, yung former speaker hanggang kay presidente, yun ang gusto Well, if antumbukin. they have the evidence, no, present nila. Magdala sila. Lacson! Evidence! Si Diskaya, idiniin nyo, nagbigay na ng evidence. Eto this is how foolish Lacson is. Sorry Lacson, pero tanga ka talaga eh. Mantakin mo, yung kontraktor ang nagbibigay ng pera sa mga congressman o sa mga opisyal ng gobyerno. Eto, isang kontraktor, sinasabi na niya, eto si, nag-ano sa amin, si Romualdez. Ano sabi mo? Anong pinalabas nung mga pangyayari nun? Lalabas na eh. Biglang nagkapalitan ng leadership. Biglang, yung Blue Ribbon, hindi na in-entertain si Sinong kinontrol? Yung mga taga-DPWH. Hindi, sa totoo lang, parang ganyan talaga yung trabaho niya. Kaya nga sila ipinalit kay Marcoleta eh. Kasi kung kay Marcoleta yan, kung siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee, siguradong tapos na yan eh. Kaya nga pinalit sila eh. Kaya etong usapin sa flood control project, masakit mang isipin nating lahat, hindi talaga masosolve yan. Hanggat sila Laxi yung nakaupo dyan. Diba? Kung tutuusin, sablay talaga sila dyan. Dito pa lang pinapakita na nila sa taong bayan kung gaano sila kabayas. Pasensya na to sa salitang yun Pero, grabe, yung mga ebidensya ay sinasampal na sa harapan ninyo pero hindi nyo tinatanggap. Hindi nyo pinaniniwalaan. Diba? Wala eh. Kahit na sino ang humarap sa inyo. Hindi nyo pinaniniwalaan yan. Diba? Basta tuturo sa mga karancho nyo. Hirap talaga. Walang patutunguhan to. Wala. Remember, recipient lang yung mga taga-DPWH. Tumatanggap lang. Mga tauhan Mula lang saan? yun eh. Sa kontraktor. Kasi sila binabayaran. Tapos yung kontraktor sila magbibigay. Di ba yung mga kontraktor nga nag-a-advance pa? Dahil yung pera wala pa from the government, mag-a-advance payment sila sa mga opisyal ng gobyerno. Tapos biglang tinuro na sila Revilla, sila Chis Escudero, dinadamay si... Alam mo, halatang-halatang diversion si Chis Escudero, si Revilla, si Muntika na si Villanueva, tapos pati si Estrada. Diversion yun eh. Hindi naman yun nabanggit ni ni pangalan nito nung kontraktor na si Diskaya eh. Hindi naman, tama yun. Hindi naman talaga nabanggit ng mga tunay na testigo. Hindi rin naman nabanggit na Diskaya yung mga yun. So parang yung sila Revilla, sila parang dagdag dawit na lang yan eh. No, sa iba. Para mapagtakpan yung ibang dapat pagtakpan. Sa matter of fact, mamaya papakita ko sa inyo, yung mga testigo, kuno, laban kay Revilla, di ba? Lahat po yun. Pinakita na natin dito, lahat po yun. Walang direktang kaalaman kay Revilla. Sino lang ang nagturo?
Yung isa lang na nakatanggap din. Bakit niya tinuro? Kasi nga, hindi pa pwedeng ako yung pinaka na maraming natanggap. Kailangan merong iba para maligtas yung sarili ko. That's the motive. Di ba? Alam mo, simpleng utak ng mamamayan, maiintindihan ito eh. Yung mga kontraktor, katulad ni Diskaya, ang itinuro nila si Romualdez at si Zaldico. Tapos biglang lumugwak. Ayaw sa kanya pakinggan. Tapos sabihin nyo, walang ebidensya. Pangalawa, 18 Marines, nagsasalita na. Hindi pala 18, 16 lang. Yung mga ex-security ni Zaldico, nagsasalita na. Sinasabi namin, ito, Hindi nakatira nila namin ito. tinatanggap. Si Romualdez ang bla bla bla. Sinabi na nila yan. Ayaw mong ipatawag. Yan, di ba? Sinasabi natin eh. Kaya tama naman talaga yung salita na sa panahon na to, no? Sa panahon na to, talagang hindi talaga matatapos yan. Wala. Yung sinabi ni Senator Cayetano, etong flood control project, kung gusto nating malutas, sa next administration pa yun. Di ba? Kung magkakaroon. Ito nga yung nakakatakot eh. Yan, pag-uusapan din natin yan. Yun yung nakakatakot. Kasi talagang kahit anong pilit natin, kahit sinong mga testigo ang lumabas dyan at magpatunay at maglabas ng mga ebidensya na merong mastermind talaga. Ang problema, sarado ang tenga ni Lacsi. Sarado ang mata ni Lacsi. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, yun na ang trabaho niya eh. Ang magbingi-bingihan at pagbulag-bulagan. Ako, sayang-sayang ang respeto ko sa kanya. Dati laki ng respeto ko sa taong to. Talagang nakita ko, parang sabi ko nun, parang may paninindigan. Parang, syempre, pulis. Panood ko naman, subaybayan ko yung ano ni Lacson. Pero nung ngayon, nung ang gara na nang nangyari, parang hindi na si Lacson yung nakikita natin. parang nag-iiba na eh. Kasi sabi mo walang ebidensya. Ginagago mo ba kami? Hindi totoo, Lacson. Ginagago mo ba kami? Pangatlo, si Zaldico na mismo nagsasabi. Inutusan siya. I-insert ito. I-ganito. Ganyan. Ayaw niyong interviewin via Zoom. Pwede naman. Basta manumpa lang siya doon. Kahit sino mang Kasi pinaliwanag ito ni Marcoleta eh. Kaya ito nakikita natin parang may iniiwas talaga sila eh. May iniiwas silang pag-usapan, may iniiwas silang ma-involve. 'Di ba? Hangga't maaari iwas namin 'yan. Ito trabaho namin kaya kami nandito eh. Ang iiwas ang dapat iiwas. Ngayon, Senator, kung gusto mong hindi kami makapag-isip ng ganito, patunayan mo naman. 'Di ba? Gawin mo naman. Ipakita mo naman sa taong bayan na talagang may interes ka na tulungan ng taong bayan. Ang problema, masyado kang kumpiyansa sa sarili mo na kahit ano ang gawin mo dyan sa Senado, kahit na gumawa ka ng di magandang performance, gumawa ka ng magandang performance, buong akala mo, mananalo pa rin ako. Pero sa ginagawa mo, Senator, talagang halos parang nababawasan na yung mabuting pagtingin sa iyo ng mga tao. Nababawasan na yung believe sa iyo ng mga tao dahil sa ginagawa mong yan. Ngayon, para hindi ka makarinig sa amin ng ganitong salita, patunayan mo naman sa lahat, ipakita mo ang tunay na chairman ng Blue Ribbon Committee. Kung sino talaga, at ipakita mo kung sino talaga ang totoong Ping Lacson. Kasi sa totoo lang, uulitin ko, hindi si Ping Lacson yung kaharap namin ngayon. Ang layo. Parang inapanood kong pelikula. No? Siya yung tao, yung muka, pero yung ugali iba na. Ano ba pamagat ng pelikulang yun? Paki-comment ka sa comment box mga katulad. Nakalimutan ko na yung pamagat eh. Pwede naman siya mag-zoom. Kung nanganganib siya, isasaksak yung pagpipilitan ninyo. Hindi, kailangan mag-appear siya dito. Tapos, ikukulong. Ang labo mo talaga, Lacson eh. Tapos, hihirit ka na naman. Isipin mo, 3 na yung ebidensya na yan. Hindi ko sinasabing totoo. Pero sana man lang, inimbitahan mo at pinakinggan mo at magpaliwanag. Oo. Hindi eh. Hindi mo pinakikinggan eh. Ayaw mong tanongin eh. Sasabihin mo, walang ebidensya. Tapos ayaw mo pang imbitahan, kuno, si Romualdez dahil courtesy. Ninakawan na nga tayo, courtesy pa.
Hindi ko sinabing si Romualdez ang nagnakaw. Ang sinasabi ko, yung bansang Pilipinas, ninakawan na. Tapos iisipin mo pa yung lintik na courtesy mo. Yan mga taong bayan ha, yung mga bumoto dyan kay Laxi ha. Maboto nyo uli sa susunod. Di ba, kung gusto mong malaman ng katotohanan, alamin mo na. Tanungin mo na yung pinagbibintangan na yung kapitbahay, courtesy pa. Kasi sabihin mo ngayon, walang mastermind. Sino maniniwala sa'yo, mga tanga? Init ang ulo ko, gagigising ko Kahit lang naman eh. sino kasi walang maniniwala sa kanya na walang mastermind talaga yan eh. Diba? Parang ginagawa niyang tanga yung mga tao. Parang ang tingin niya sa mga tao, lahat naman kayo bobo, hindi niyo naman maiintindihan to. Diba? Nang magtrabaho rin sila na maghanap sila ng ebidensya kung sinong gusto nilang tumbukin. Ako wala akong gustong tumbukin. Dumarating sa akin yung mga nagre-report. O yan naman pala mga kababayan, wala pala siya talagang gustong tumbukin. So ibig sabihin, hindi niya gustong tumbukin yung tunay na may sala. Di ba? Natatakot siyang tumbukin. Sarap buhay na sa pwesto eh. Baka mamaya matanggal pa siya dyan. Yun naman pala eh. Inilatag ni Lacson sa plenaryo ang partial report ng Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ng privilege speech matapos itong hindi makakuha ng sapat na pirma mula sa mga miyembro ng komite. Isa sa mga hindi pa lumagda dito, si Senator Rodante Marcoleta na kinwestiyon pa ang paggamit dito ni Lacson bilang precondition sa interpelasyon. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Maging si Senator Jinggoy Estrada, hindi raw lalagdaan ng partial report. Partial committee report, dapat final. Kung hindi na siya magpapatawag ng pagdinig, sa Blue Ribbon Committee, dapat final na. Sabi ni Lacson, kinailangan niyang gumawa ng partial report dahil sa haba at sa lawak ng investigasyon. Minabuti kong hatiin eh. Kasi imagine kung tatapusin natin lahat, baka abutin tayo ng 1,000 pages. Tapos ang mas maganda na yung i-parcel mo. Grabe yung palusot ni Lacson, nakakabuisit, no? Diba, nakakabuisit? Ginagawang tanga yung taong bayan? May pahati-hati pa siya? Hindi niya nakikita ko sa kanya Nakakainis eh. ginagawa niyan. Sa totoo lang, nakakapikong ka na. Nakakapikong ka na. Kasi, gagawin mong dahilan para hindi ipagpatuloy yung Blue Ribbon dahil hindi pumipirma yung mga kasamahan mo. Bakit sila pipirma sa partial report? Eh, hindi pa nga kumpleto. Ano yun? Pipirma ka ng kontrata. O, pasensya na kayo ha. Kuwari, kausap mo yung kanegosyante, ano mo. Yung first page lang ang ipapakita ko muna ha. Partial lang muna, yung contract. Pero pirmahan nyo na. Doon sa third page. Yung third page, yun yung mga signature. Yung second page, yun yung kumpleto na. So, bago ko ibigay sa inyo at magpatuloy tayo sa negosasyon, pirmahan nyo muna yung first page. Sandali, bakit ganun? Tapos sasabihin mo, hindi na tayo magpapatuloy sa negosasyon na to. Bakit? Hindi nyo pinipirmahan yung first page eh. Eh sabi nung kausap mo, ipakita mo na kasi lahat. Paano kami pipirma niyan kung hindi mo kami papakita lahat? Hindi, partial lang. Kasi dadami to pagka ano. Lukuhan eh, no? Kabilang sina Senator Chis Escudero, Senator Joel Villanueva at Senator Estrada. Not bothered by it. Saka, naglabas na ng statement ang NBRM na wala akong sinasabi ni Bryce Hernandez kung magiging sa House. Ako rin nag-executive director ko na din. Ang nakakatawa kay Lacson, no? Kapag ang mga tinuturo dyan ng mga testigo na is yung si Actual de la Jinggoy, yung mga kasama niya mismo sa Senado, talagang open na open siya, no? Parang nilalaglag niya yung mga yan eh. No? Pero kapag yung tungkol kila Romualdez, kila talagang di pwede. Di pwede kausapin yung mga yan. Kara eh, no? Sinabi naman dito na wala nang talagang search. Pero talaga na yung nakapakilala sila. Tama nga naman hindi pirmahan. Eh paano ko doon sa yung partial, yung kalahati biglang nandun ang pangalan nila, nila Estrada, tapos pinirmahan nila.
Tayo nang gaguhanin, no? Nakakabuisit ito si Lacson. Sa totoo lang, nakakabuisit ka. Relax. For further investigation naman ang rekomendasyon ng komite kay dating House Speaker Martin Romualdez na muli raw iimbitahan sa susunod na pagdinig. Pero sabi ni Lacson, hindi pa rin siya maaaring obligahin dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Yan na naman, pinipigilan na naman. Grabe talaga, no? Talagang itong si Lacson hanggat maaari, aagapan niya. Aagapan niya, kumbaga parang, aagapan ko to para hindi ma-resolve tong flood control project na to. Para hindi sumabit kung sino yung dapat sumabit. Kaya uulitin ko yung katotohanan, napakalayo pa nating makuha. Kaya mas naniniwala ako doon sa sinasabi ni Senator Alan. No? Na hindi ngayon matatapos yan. Hindi mareresolba ang flood control project na yan, yung problema na yan. Matatapos yan sa susunod na administrasyon. Doon yan. Hindi na makakaporma yung mga katulad ni Laxi doon. Sigurado yan 100%. Kung sakasakaling hindi nila kachokaran, yung bagong magiging presidente, ay matik na sila dyan. Yung sagot na hinihintay natin sa flood control na yan, doon na natin matatamasa yan. Lahat ng gusto nating mapanagot, lahat ng nakikita natin, nadidinig natin, na sinasangkot dyan at may malaki talagang ebidensya na kasangkot sila doon, makikita natin talaga silang magdusa. Pero sa ngayon, hindi pa. Sa pagitan ng Senado at Kamara, Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang eh. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Kaya nga, sabi ko kanina, wala sa hulog eh. Hindi makita. Ikaw ang wala sa hulog. Meron time Sino yung wala sa hulog? Ikaw ang wala sa hulog, sir. Di ba? Ikaw ang wala sa hulog, Mr. Senator. Kung ano-ano yung mga pinagsasasabi mo. of tradition. Namulat sa pool na nag-open yung Congress, naandyan Tama na yung paliwanag mo. Kumbaga, ito nakakatamad ng reaksyon ng tong tao na to. Si Lacson. Hindi si Sir Banat Bay, ah. Si Lacson. Kasi pare-pareho lang ang magiging sagot niya eh. Kumbaga, kahit pit-pitin mo siya, hindi magbabago desisyon ko. Kung ano yung desisyon ko, pagtatakpan ko sila. O baka isipin ni Lacson, ba't yung iniisip na pinagtatakpan ko sila? Paano nyo nasasabi? Sir, nakikita naman namin sa ginagawa mo. Hindi po tangayo sambayan ng Pilipino para hindi nila maintindihan yung ginagawa mo. Bakit natin Ito yung palusot ni Lacson na ayaw niyang imbitahan itong si Romualdez. Kasi daw, meron ng tradisyon. Alam mo, Lacson, mas aatupagin mo pa yung tradisyon kesa sa mahuli ang korupsyon. Diba? Yung korupsyon po ba, nirerespeto niya ng tradisyon? Kumbaga, dapat mag-focus siya doon sa mga sangkot sa corruption eh. Mas nagpo-focus pa siya doon sa tradisyon eh. Nabuang din eh. This is not a law or a rule. Therefore, this is a tradition. Alam mo, dahil sa tradisyon, maraming nagkakasakit. Bigyan kitang halimbawa. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa tradisyon eh. Wala akong tinitirang relihiyon dito ah. Pero mahilig tayo sa tradisyon. Ano yung tradisyon? Huwag kang maliligo sa gabi dahil pag natulog ka, nabasa ang buhok mo, masisira ka. ulo mo. Yan ang tradisyon natin eh. Paniniwala natin Paano ganyan. mainit? So maraming natulog at pagising may lisana. Ang bantot ng buhok. Totoo. Kaya nga dito sa kondo, dami naggagano ng mga yaya eh. Yung nagkukutuhan. Bakit? Naniniwala kasi sa tradisyon na huwag maligo sa May mga unggoy, no? gabi kahit na arawan ka na ng todo-todo eh. Tama, mali. Tradisyon, nagkakasakit. Ano pa tradisyon? Pagkatapos mong umuwi at mapagod sa trabaho, huwag ka din maliligo. Bakit? Mapapasma ka. Pwede ka na magpahinga, di ba? Di ba? So, ano nangyari yun? Nagkaputok ka. Nangyari yung health mo.
Pero kung i-imagine ninyo to, yung mga nag-gym, pagkatas mag-gym, naliligo. Di naman sila napapasma. O, Pero ikaw, na nag-commute Hot lang, water. ayaw mo maligo kasi mapapasma. Kasi nga tradisyon. Wala, kumbaga parang sa akin, yung sinagiging ginagawa ni Lacson, pinapatagal niya lang. Pinapahaba niya lang ng pinapahaba. Hanggat makalimutan na ng tao. Kasi parang ang gusto nilang mangyari dito, makalimutan na ng tao yung usapin na yan. Kaya pinapahaba nila ng pinapahaba. Tapos maglalagay sila ng bagong issue. Halimbawa, yung impeachment ni BP Sara. Pwede nang makalimutan yun. Yun ang iniisip. Kaya may mga tradisyon pa yan. Dadaanin natin sa tradisyon. Hindi pwedeng ganito, ganyan. So, hahaba ng hahaba yan. Kasi nga may mga proseso silang ginagawa. Maraming namamatay dyan sa mga tradisyon. Sa totoo lang. Oo. Oo, may mga naliligaw. Kaysa na inasahan yung cellphone, Google Map, hindi, binaligtad yung damit. Pag baligtad yung damit, makahanap ko na ito. Ayun, nilakad sa gabi, bigla nalaglag sa bangin, patay. Tradisyon kasi kailangan palitan yung damit, baligtarin yung damit pag naliligaw. Hindi umasa, may Google Map naman. Mali. Hindi, ito, exaggerated na yan. Pero, ang point talaga dito, ninakawan na tayo ng limpak-limpak na salapi. Yes. Bilyon. First time in the history of the Philippines, dinaeg ng administrasyon na to ang ginawang pagnanakaw nung panahon ni Marcos Sr. Dinaeg in how many years? In less than 6 years. Yung pagnanakaw ng 20 years na mahigit ay dinaeg ng 6 years. More than times 2. Tapos gusto mo respetuhin natin yung tradisyon? Hindi, wow. Bakit yung mga magnanakaw ba? Sandali, tradisyon natin. Nakawin natin unti-unti lang. Barya-barya lang muna. At tradisyon na rin, pag nagnakaw tayo, gaganunin natin sa gaganyan-ganyanin yung pera sa Pampabuenas. pagmumukha ng mga congressman. Diba? Yung ginagawa sa mga Lintik na tradisyon yan. Salungatin yun. Kung gusto niya, siya humila kay Speaker Romualdez dito. Bukod kay Romualdez, Gusto mo? Tumabi ka dyan! Tumabi kang Blue Ribbon Committee head! Mag-resign ka! Hayaan mo si Marcoleta para makaladkad dyan. Sigurado mahihila yan dyan. Maghahamon ka ng ganyan, hindi mo naman panindigan. iminungkahi rin ni Marcoleta na imbitahan sa susunod na pagdinig sina Yusek Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, dating Governor Luis Chavit Singson, 18 dating sundalo, at si dating Ayan, si Singson. Pinasinungalingan din niya yung sinabi ni Lacson na hindi daw sumipot. Nandun na daw siya, tapos biglang may dumating na letter na kinakancel. Natakot. Urong ang bayag di umano, allegedly, ni Lacson. Congressman Zaldico sa pamamagitan ng apostilled sworn statement. Sabi ni Marcoleta, nalulungkot daw siya dahil tila nawala na ang political will ni Lacson na dati niyang hinangaan noong siya pa ang chief PNP. Talagang nawala na. Hindi ko ikukwento ito kung hindi talaga hinangaan ko siya. Noon. Pero bakit ngayon po ay nagkaiba, Mr. President? Hindi ko rin alam eh. Parang yung pedestal na aking hinangaan, yung alamat na nandoon, Wala na. ang gumuho. Nalulungkot po ako at nangyari yun, Mr. President. Ako Hindi din. naman ako nagbago. At We, hindi naman ako kailanman magbabago. Ewan. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Ikaw nga yung wala sa hulog eh. Kumbaga lahat ng sinasabi niya kay Senator Marcoleta, yun talaga yung ano sa kanya. Hindi na siya in sync Hindi, ikaw. with reality. O sige, tanungin natin ng taong bayan. Sino ang wala sa hulog? Si Lacson o si Marcoleta? Si Lacson. Lagay nyo dyan. Number 1, si Lacson ang wala sa hulog. Number 2, si Marcoleta ang wala sa hulog. Komento nyo nga, mga kababayan. Lacson o si Marcoleta ang wala sa hulog? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Ayan, nakaka-high blood yun ha. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Once again, I'm BT and I'm out.